Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nung nakaraang impeachment, nung February, hindi na sana dadaan dyan sa mga hearing na yan. Para mabilis, doon na lang sa Senado ang laban. Di ba? Yun yung last year eh. Kaya lang, question nga ng kampo ni Sara, sabi nila, dapat binigyan sila ng due process sa Kamara. Sinang-ayunan naman ng Korte Suprema. Sinang-ayunan. So, ngayon, mga kabunyog, ang tanong na ngayon, ano na kaya ang mangyari dito sa Korte Suprema? Kasi lumapit na naman sila. Dapat ang Korte Suprema, hindi naman sa pinapakialaman natin, mahirap itong side ang gagawin ngayon ng Korte Suprema. Humihiling sila ng TRO. Ang ibig sabihin ng temporary restraining order, kagyat yan immediate, urgent. Gusto nila na yung naka-schedule na hearing sa April 14 ay wag ituloy. Itigil na yan, i-restrain. Yan yung ibig sabihin ng temporary restraining order. Hinihiling nila, kahapon sila nag-file, prayer for TRO. Pinagdarasal nila sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order. Pigilan ang Justice Committee na pinangungunahan ni Congresswoman Beatrix Listro sa gagawin nitong mga hearings. Ay naka-schedule na hearing sa April 14. Gusto nilang pigilan yan. Kaya sila nag-file kahapon ng petition for certiorari with prayer for temporary restraining order. Ngayon, ano ang gagawin ng Korte Suprema dyan? Ako lang kung akong tatanungin yung mga kabunyog, hindi tayo sa nakikialam sa Korte Suprema. Pero, sa tingin ko, ang Korte Suprema, mahirap kung iti-TRO nila to. Kasi pag tinRO ng Korte Suprema, ibig sabihin, restrain nila. Sinabihan ng Korte Suprema, itigil nyo na yung hearing nyo, ay medyo yan. Ang mangyayari niyan, yung separation of powers, di ba mayroon tayong separation of powers, executive, legislative, judicial. Ngayon, ang judicial, yung Korte Suprema, sasabihin mo yung legislative, itigil nyo yan. Medyo mababiolate yung dyan, mababiolate yung separation of powers. Kaya nga itong kampo ni Sara Duterte, mabigat ang pinapagawa nila sa Korte Suprema. Gusto nilang ilagay sa alanganin ang Korte Suprema eh. Dapat sana itong kampo ni Sara, hinayaan na lang munang gumulong tong proseso. Anyway, sabi nila malakas naman sila sa Senado. Di ba? Malakas naman sila sa Senado, di hayaan nilang gumulong itong prosesong ito sa Kamara. Paggulong nitong prosesong ito sa Kamara, dun sila sa Senado. Ngayon hindi eh. Ang gusto nila, ang Korte Suprema mag-issue ng TRO, temporary restraining order. Gusto nilang ipapigil sa Korte Suprema yung ginagawa ngayon. Ngayon, pag ginawa ng Korte Suprema yan, na i-TRO ang Kamara, tigil nyo yan. Huwag nyo nang ituloy ang impeachment na yan. Hindi maganda sa ating sistema ng demokrasya. Hindi maganda. Bakit? Ano bang nakalagay sa ating konstitusyon? Kapag may matataas na officials ng bansa, tulad ng presidente, vice-presidente, na sa tingin natin ay nakagawa ng mga katiwalian na nawawala na ang ating tiwala, betrayal of public trust, paano natin sila papanagutin? Accountability of public officials. Pwede mong i-impeach. Ito na ngayon yung proseso. Saan magsisimula yung impeachment? Sa Kamara. Pag nakalusot sa Kamara, saan ang trial? Sa Senado. Yan yung nakalagay sa ating proseso sa pagpapanagot. Ngayon, paano kung hindi ka kumbinsido sa ginawa ng Kongreso, pwede kang lumapit sa Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, hindi siya makikialam dyan kung walang grave abuse of discretion. Grave abuse of discretion. Ngayon, sa tingin ba ng grave abuse of discretion na ba ang ginagawa nitong Justice Committee? Grave abuse of discretion na ba yan? Napakasobrang abusado na ba ng Justice Committee? Kung mayroon mang nagawang mali ang Justice Committee, hindi sila kumbinsido. Normal yan, hindi naman perpekto ang ating mga komite. Pero kung hindi naman grave abuse of discretion, hindi makikialam dyan ang Korte Suprema. And yet ngayon, gusto nila makialam na ang Korte Suprema, patigilin na ang Justice Committee. Ay napakatindi ng epekto niyan. Bakit? Tayo mismong mamamayan, ano ba to? Paano na to? Lagi nilang pinipigil ng Korte Suprema ang impeachment.
Saan pa tayo ngayon magpapanagot ng mga opisyal ng bayan kung ang Korte Suprema, bawat na lang galaw sa impeachment, pinapatigil nito? Di ba? Nung nakaraang taon, ginawa na yan ng Korte Suprema. Anong ginawa natin? Tayo na mga para sa impeachment ni Sara, ginalang natin yung desisyon ng Korte Suprema. Nagkomentaryo tayo sa desisyon ng Korte Suprema, pero ginalang natin. Di ba? Ganun tayo. Ganun yung pagiging responsabling mamamayan. Tinalo tayo sa Korte Suprema. Nag-comment tayo. Sabi natin, hindi naman maganda yung naging desisyon ng Korte Suprema. Pero, sinunod pa rin natin. Itong kampo ni Sara Duterte, ang gusto nila, makialam na naman ng Korte Suprema. Anong mangyayari dito? Magulo na ang bansa natin yan. Kasi, kung gagawin ng Korte Suprema, pipigilan tong impeachment na ito, pangalawa na ito, ano na? Ano natin? Mawawala na yung respeto ng taong bayan sa hudikatura natin at hindi maganda yan. Pati yung pagtitiwala natin sa impeachment bilang paraan ng pagtanggal ng opisyal ng gobyerno, wala na rin. Wala na yung impeachment na yan eh. Wala nang silbi yan. Di ba? Actually, ang dapat sana ditong gawin, ang pinakamaganda sana, sagutin ni Sara yung mga issues sa kanya. Kung hindi siya natalo siya sa Kamara, sa Senado siya. Total naman, maraming senador doon kakampi niya. Pag nanalo siya ngayon doon sa Senado, na-acquit siya. Kung hindi tayo kumbinsido sa desisyon ng Senado, tayo naman ang lalapit sa Korte Suprema. Ganun talaga. Pero dito hindi. Nandito pa lang sa Kamara, ang gusto na nila, patayin na kaagad ang impeachment. Justice Committee pa nga lang to ha. Justice Committee pa lang. Ang ginagawa naman itong Justice Committee ngayon, sinusunod lang naman yung sinabi ng Korte Suprema eh. Kaya, sa part ng Korte Suprema, medyo sana lang, pag-isipan ng Korte Suprema kung iti-TRO ito o hindi. Malaki ang implication pag naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Malaki. Mawawala ang tiwala ng tao sa impeachment. Wala naman pala na yung impeachment na yan. Lagi na lang Pangalawa, yung Korte Suprema, mamamarkahan yan. Parang naging tagapagtanggol na ni Sara Duterte ang Korte Suprema. Pangatlo, di ba dapat may separation of powers? Bakit nakikialam kaagad ang Korte Suprema? Dapat grave abuse of discretion lang sila. Kaya masisira yung ating mga institusyon kapag naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Kaya sa tingin ko, hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema. Sa tingin ko lang. Pero, sana nga, ang Korte Suprema ay manindigan na sana wag naman nilang ipakita na tagapagtanggol sila ni Sara. Mawawala ang tiwala ng taong bayan, hindi lang sa Korte Suprema, sa ating mga constitutional processes. Yan yung magiging implication nito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang dapat gawin ni Sara, total gusto niyang maging presidente ng Pilipinas, ipakita niyang ginagalang niya ang proseso. Di ba? Gusto mong maging presidente, hindi ka marunong gumalang ng proseso. Pangalawa, gusto mong maging presidente, dapat mapanagot ang mga officials na inaakusahan ng katiwalian. Ngayon, kung inaakusa ka, wala ka namang kasalanan, di iribat mo, sagutin mo, yan dapat yung attitude. Ang ginagawa niya ngayon, palay iwas panay palusot. Kung ano-anong palusot. Ngayon na naman, may krisis sa Middle East. May krisis tayo. Itigil yung impeachment. Naiisip nyo pa yung impeachment samantalang may krisis. Sus naman. Pwede namang magsabayan Pwede namang magsabayan. Yan yon. Magiging presidente ka ng Pilipinas, gusto mong maging presidente, and yet hindi ka marunong kumilala sa proseso. Gusto mong maging presidente, and yet hindi ka marunong sa pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan. Dapat kung gusto mong magpresidente, ngayon na under attack ka, inaakusahan ka, harapin mo, sasabihin mo, nagdeklara na ako na gusto kong maging presidente ng Pilipinas, ipapakita ko sa sambayan ng Pilipino, wala akong ginagawang katiwalian, haharapin ko to. Di ba? Tapos si Madriaga, harapin niya. Kasinungalingan niyang sinasabi ni Mr. Madriaga, hindi totoo yan. Ang galing. Total, abogado naman siya di ba? Si Sara Duterte. Kaya lang ang nangyayari dito, iwas si Sara Duterte. Akala ko matapang.
Pag matapang ka, harapin mo. 'Di ba? Dito, iwas ng iwas. Tapos yung mga abogado niya pa, palusot pa ng palusot. Tapos ngayon na naman, lalapit na naman sa Korte Suprema. Wala ito mga kabunyog. Wala ito. Ha? Sana yung Korte Suprema, wag magpagamit sa ganitong ano. Sana naman. Ako naman, nandiyan naman yung tiwala ko na ang Korte Suprema, magde-decide yan. At sana makita ng Korte Suprema na sobra na itong ano, lagi na lang linalapitan sila. Ang daming trabaho ng Korte Suprema, tapos ngayon lalapitan na naman ito. Nagugulo na sila niya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.